Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat. Kabanata 321. Buhahaha, sumakit ang tiyan ko sa kanya. Harvey, na sobrahan ka ba sa kakainom mo ng Red Horse? Napakagaling niyang magyabang, sa hitsura niya na ganito. Ang kapal ng mukha niyang sabihin na personal siyang inimbitahan ni Miss na Iswell. How dare you little boy, you're a bastard, damn it. Harvey, anong akala mo sa sarili mo? Isang business mogul o isang big boss? Sinabi mong inimbite ka ni Miss Rosalie na Iswell. Ang lakas mong epal ka, para sabihin sa amin iyon, na ikaw ay parang mahalaga sa kanila. Animal na to, sino ka sa inaakala mo? Nangangarap ka ba ng gising? Sige, inom lang ng inom ng alak na Red Horse kaya pati ang utak mo ay lumilipad na. Sabi ni Zack Zimmer na may matigas na boses. Kung ganun, bakit hindi mo sabihin na ikaw ang CEO ng York Enterprise? Pwede mong sabihin na ang invitation card mula sa mga na-Iswell ay inihatid sa iyong opisina. Papaniwalaan ka pa namin, hahaha. Ang buong pamilya Zimmer ay tumawa ng malakas na may halong pang-aasar kay Harvey. Ang kapal talaga ng mukha ng live-in na manugang na ito. Ang lakas ng apog nitong sabihin ang mga ganoong bagay. Gayunpaman, napakakalmado ni Harvey nang harapin ang nasabing pangungutya. Alam na alam niya sa sarili na hindi siya nagmamayabang o nagbibiro. Sadyang mga tanga lamang ang mga pamilyang ito, bulong ni Harvey sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, si Mandy lamang ang nakasimangot at biglang napasulyap kay Harvey. May kutob siya na hindi nagmamayabang si Harvey. Hindi siya kailanman magyayabang tungkol sa isang bagay na hindi niya kayang gawin. Nabanggit niya ang The Rocky Mountains, Landers Peak sa auction dati. Nakipagpustahan pa siya kay Rosalie, at may utang na pabor pa sa kanya si Rosalie na Iswell. Kung isinaalang-alang niya iyon, tila makatuwiran ng imbitahan siya ni Rosalie sa event. Gayunpaman, medyo nalilito si Mandy. Ang isang malaking pamilya gaya ng mga na-Iswell ay madalas kumikilos batay sa kanilang mga interes, at hindi magdedesisyon batay lamang sa kagustuhan ng isang tao. Kahit na si Harvey ay medyo may skills sa pag-a-appraise, logically, hindi siya dapat eligible na lumahok sa isang engranding event. Inimbitahan ng mga na-Iswell ang lahat ng mga first class na pamilya at kumpanya sa NME sa pagkakataong ito. Kahit na ang mga taong iyon ay inimbitahan ng mga na-Iswell gamit ang invitation card, at imposible para kay Rosalie na imbitahan sila ng personal. Noon, susuportahan sana ni Mandy si Harvey, ngunit hindi niya ito ginawa sa pagkakataong ito. Tahimik lang siyang nakikinig sa pangungutya ng kanyang sariling pamilya, ang pamilya Zimmer. Kitang-kita ni Zack ang pagbabago sa pinagsamahan nilang dalawa, at mas naging malamig ang kanyang mga mata. Salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ECTV Stories. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong mga idol. Kabanata 322. Tila madidispatcha na ni Mandy ang live-in na manugang na ito at makakahanap na ng ibang asawang makakatulong sa kanya. Si Zack ay napakaalisto sa sandaling iyon. Lolo, gusto mo ba talagang hayaang ipagpatuloy ni Harvey ang kanyang kalokohan? Siguro may nag-utos sa kanya na isabotahe ang bagay na ito, doon lamang hindi ito makakaapekto sa karangalan ng isang tao sa pamilyang Zimmer. Masungit na iminungkahi ni Zack Zimmer. Malamig na sumulyap sa kanya si Senior Zimmer. Ipinakita nito kung gaano kakitid ang utak at pag-iisip ni Zack, dahil halata na pinupuntirya pa rin niya si Mandy. Gayunpaman, maaaring tama si Zack. Siguro inutusan ni Mandy si Harvey na gawin ito. Sa sandaling iyon, lihim na nababahala si Senior Zimmer kay Mandy. Napasulyap ito ng malamig kay Harvey at sinabi, Harvey, lugar ito, upang pag-usapan ang mga usapin sa pangnegosyo. Kung nais mong gumawa ng stand-up comedy, makakalabas ka na. Senior Zimmer, akala mo siguro ay nagbibiro ako, ngunit pawang katotohanan ang mga sinasabi ko sa iyo, mahinahon na sinabi ni Harvey. Hindi ko na talaga matitiis ito. Sinabi mo na inimbitahan ka ni Miss na Iswell ang dalaga ng mga na-Iswell. Paano? Sa hitsura mo. Ba't hindi ka man alamin? Dapat alam mong mabuti, di ba?
Panggigigil ni Zack kay Harvey. Siguro, na-appreciate ako ng mga naiswell, magaang hirit ni Harvey. Na-appreciate ka. Hahahabwahaha, you mean, yung pagiging walang kwenta mo, o baka dahil marunong kang maglinis ng banyo? Marahil na-appreciate lamang nila na ikaw ay live-in na manugang. Huwag mong sabihin sa akin na ang mga naiswell na may plano sila na gawin kang live-in na manugang nila. Minasahe ni Zack ang kanyang mga naninigas na mga ugat na tila sumakit ang kanyang ulo. Paano ka namin pinayagan na pumasok sa pamilya Zimmer? Buti na lang, sinabi mo ang mga salitang ito habang naruroon ka sa aming harapan. Kung sinabi mo ito sa publiko, ang pamilyang Zimmer ang magiging pinakamalaking katatawanan sa buong Niamey. Hindi sa buong Southlight. Mapang insultong kutsa ni Zack. Harvey, siguro pwede mo bang tahiin na lang yang bibig mo? Naduduwal ako kapag naririnig kong nagsasalita ka. Pwede bang tingnan mo ang iyong sarili sa salamin nang makita mo kung anong klaseng imahe mayroon ka? Nakakairita kahit ang makita lang kita, kaya pwede bang huwag ka nang magsalita ng mga bagay na ito para inisin kami? Please. Inis na tumingin si Quinn kay Harvey. Senior Zimmer, sigurado ka bang hindi mo kailangan ng tulong ko? Hindi pinansin ni Harvey ang dalawang taong iyon at nagpatuloy na makipag-usap kay Senior Zimmer. Malamig na ngumisi ang matandang ubanan na si Senior Zimmer. Hindi namin kailangan ang iyong kabutihan. Ang pamilya Zimmer ay hindi lumubog sa puntong aasa kami sa isang live-in na manugang upang matulungan sila. Kabanata 323. Bahagyang tumango si Harvey at hindi na nagsalita pa. Bumalik siya sa kanyang upuan. Sinulyapan niya si Mandy, medyo nakaramdam ng inis. Kung sinabi mo lang sana sa akin ngayon lang, baka iba sana ang ugali nila. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit ako tumayo? Medyo tuliro si Harvey. Hindi rin maintindihan ni Mandy ang kanyang saloobin. Palihim niyang kinatagpo si Ella ilang araw ang nakakaraan. Nang nakita niya ang babaeng iyon, na may magandang mukha dahil tinatreto niya ang bawat pasyente ng magaan, pakiramdam niya ay parang may tumusok na kutsilyo sa kanyang puso. Sa ganoong mga pangyayari, hindi niya kayang harapin si Harvey, ni wala siyang masabing mabuti sa kanya. Sinabing kapag nagmahal ang mga babae, nagiging 0 ang kanilang IQ. Gayunpaman, sa sandaling nagselos sila, nagiging negative ang kanilang IQ. Tiyak na, isa pang dahilan ay tingin ni Mandy kay Harvey ay kanyang pag-aari sa nakaraang 3 taon. Papaano niya isusuko ang kanyang pag-aari? Hindi mo ba ito maipaliwanag bagaman hindi kita binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Hindi mo ba ito mabibigyang linaw bagaman hindi kita hiniling na linawin mo? Mandy, binibisita mo si Master na Iswell sa ngalan ng pamilyang Zimmer. Tandaan mo, dapat kang magpakumbaba. Naghanda ako ng regalo, wika ni Senior Zimmer sa wakas, na hindi binigyan ng pagkakataon ang sinuman na magkaila. Sa sandaling iyon, may ilang mga serbidora na pumasok, na mukhang medyo natigilan. Yumuko sila kay Senior Zimmer at sinabing, Master may dumating at sinabi na, mula siya sa mga naiswell. Papapasukin ba namin siya? Biglang tumayo si Senior Zimmer. Natigilan siya. Ang mga naiswell. Kababanggit lamang niya ito, at ngayon narito na sila. Paanong nangyari na ang mga taga naiswell ay biglang dumating sa pamilya Zimmer? Posible kaya na sila. Natuwa si Senior Zimmer habang iniisip ito, at sinabing, dali, papasukin sila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang middle-aged na lalaki ang nakasut ang dumating sa hall na may hawak na invitation card. Natigilan ang buong pamilya Zimmer nang makita siya. Galing ba siya sa mga naiswell? Ang mga naiswell na mula sa provincial town. Nag-utos pa sila ng tao upang ipadala ang invitation card ng personal. Ang bagay na ipinag-aalala ni Senior Zimmer ay malulutas na ngayon. Karapat-dapat bang makatanggap ang pamilya Zimmer ng isang imbitasyon mula sa mga naiswell? Kung ganoon, ipinapakita nito na ang pamilyang Zimmer ay malapit ng maging first class na pamilya. Sinabi ng aking master na ang pamilyang Zimmer ay may talento. Oo, naparito ako upang ihatid ang invitation card. Kanino ko ba dapat ibigay ito? Ang middle-aged na lalaking ito ay medyo casual, ngunit walang dudang mayroon siyang kagalang-galang na aura.
Ito ang top class na pamilya mula sa provincial town. Kahit na ito ay aso lamang ng kanilang pamilya, ang isang ordinaryong pamilya ay hindi pa rin maihahambing sa kanila. Hindi mahalaga kung gaano siya kawalang galang, naging lohikal ito sa pamilyang Zimmer sa sandaling iyon. Ang taong ito ay nagmula sa isang first class na pamilya sa provincial town. Kahit ang utot niya ay mabango na parang amoy Red Horse na bagong bukas, kaya walang mali sa arrogante niyang ugali. Kung siya ay masyadong magalang, pagdududahan nila ang kanyang pagkatao. Tuwang-tuwa na lumapit si Zack at akmang tatanggapin ang invitation card, nang biglang sumigaw si Senior Zimmer na nasa likuran niya, "Zack, tumabi ka nga dyan." Saglit na natigilan si Zack. Hindi ba siya ang pinakamamahal ni Lolo? Bakit niya hiniling na umalis sa kanyang daraanan? Nakita niya si Senior Zimmer na nilalapitan ang lalaki habang nanginginig bago pa niya ganap na maisip ito. Pagkatapos ay magalang niyang kinuha ang invitation card at sinabi, "Salamat kay Master na Iswell sa pagbibigay sa amin ng oportunidad na ito. Ito ay isang maliit na regalo, please pakitanggap po ito." Kinaway niya ang kanyang kamay, at lumapit ang kanyang secretary na may dalang gift box at ibinigay sa lalaki. Nagulat ang lalaki. Nang inutusan siya ni Master na Iswell, sinabihan niya ito na dapat niyang tratuhin ng maayos ang pamilya Zimmer. Nauna niyang inakala na ang pamilya Zimmer ay tila may kaya. Lumabas na ang pamilya Zimmer ay nakakadismaya lamang. Nakita niya sa unang tingin na ang pundasyon ng pamilya Zimmer ay hindi sapat kung tutuusin. Hindi na kailangan ng mga regalo. Kami ang mga na-Iswell, ay hindi salat dito. Ngumiti ang middle-aged na lalaki. Mayroon ding ilang mga requirement patungkol sa antique fair sa invitation card. Huwag kalimutang basahin ito. Hindi maganda kung may nilabag kayo sa mga patakaran ng mga na-Iswell. Ang middle-aged na lalaki ay umalis na may hitsurang mapanlibak matapos magsalita. Si Senior Zimmer ay walang pakialam doon, masiglang hinawakan niya ang invitation card. Para sa kanya, ipinakita nito na ang mga na-Iswell ay nagbigay ng matinding atensyon sa pamilyang Zimmer at seneryoso sila. Kabanata 324. Nanginginig si Senior Zimmer habang hawak niya sa kanyang kamay ang invitation card. Hindi pa rin siya kumakalma kahit na umalis na ang lalaki. Ang mga na-Iswell ay minsang nagdaos ng kahalintulad ng antique fair sa Niamey dati. Noong panahon na iyon, ang pamilya Zimmer ay nag-isip ng mga hindi mabilang na paraan upang makilahok sa event. Gayunman, sila ay hinamak at iniwan. Palaging nasa isip ni Senior Zimmer iyon, na siya ring dahilan kung bakit nais niyang lumahok sa antique fair na ito. Ang mga na-Iswell ay talagang nagpadala ng tao upang ihatid ang invitation card, na isang malaking tagumpay para sa pamilya Zimmer. Sa mga second class na pamilya sa Niamey, tanging ang pamilyang Zimmer lang ang makakagawa ng pag-unlad na iyon. Sa wakas nagawa na natin. Malapit na tayong maging first class na pamilya. Kinilala na tayo ng mga na-Iswell. Sabik na sabi ni Senior Zimmer. "Lolo, pakitingnan ko ano ang mga requirements. Dapat sundin natin sila." Tuwang-tuwa din si Zack. Kahit na siya na ngayon ang Vice CEO ng pamilya Zimmer, kailangan pa rin niyang maging mapagpakumbaba sa harap ng mga first class na pamilyang nakilala niya habang naglalaro siya sa labas. Kahit na, nabook niya ng advance ang silid o may kinalolokohan siyang babae, maaari lamang niya silang tingnan na may kalahating ngiti sa kanyang mukha. Kailangan pa nga niyang magbayad para sa mga taong ito. Nakakahiya naman. Paano ito natanggap ng arroganteng si Zack? Gayunpaman, wala siyang magawa dahil ang mga taong iyon ay mas makapangyarihan kumpara sa pamilyang Zimmer. Titiisin lang niya ito. Nakita ni Zack ang pag-asang maging tagapagmana ng isang first class na pamilya ng dahil sa invitation card na ito. Hanggat natutukoy ang katayuan ng pamilya Zimmer, sino pa sa Niamey ang mga ngahas na hayaan siyang maging sunod-sunuran? Oo, si Senior Zimmer ay nasa sabik din sa ngayon, at maingat na binuksan ang invitation card. Ang requirements tulad ng dress code at etiquette ay nakasaad sa invitation card. Ang pinakamahalagang bagay ay ang 10 upuan na nakalaan para sa pamilyang Zimmer. Nangangahulugan na 10 tao mula sa pamilyang Zimmer ay maaaring lumahok sa antique fair. 10 tao.
Iyon ang bilang ng mga tao na inimbitahan para sa mga first class na pamilya sa Niemhey. Hindi ko akalain na sobrang pahalagahan tayo ng mga naiswel. Natuwa si Zack pagkakita sa mga nilalaman ng invitation card. Ang ganoong pagtrato ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng katayuan ng pamilyang Zimmer. Hindi masama. Hindi na masama, tumawa si Senior Zimmer hanggang halos tumalsik na ang mga laway nitong amoy, panis na tahong at pati ang kanyang pustiso ay halos muntikan na ring iwan ang kanyang bunganga. Ang pamilya Zimmer ay talagang pinahalagahan ng mga naiswel sa pagkakataong ito. Tila isang hakbang tayo papalapit sa pagiging isang first class na pamilya. Lolo, kailangang seryosohin tayo ng mga naiswel. Mayroon kaming project para sa commercial center. Bukod dito, sa lahat ng mga pamilya at negosyo sa Niemhey, tanging kami ang pamilyang Zimmer, ang maaaring magpatuloy na makipagtulungan sa York Enterprise. Ang mga York ang pamilyang nangunguna sa South Light, kaya kahit na ang mga naiswel, ay kailangang tumangala sa kanila. Nakikipagtulungan kami sa mga York, kaya paano nila kami hindi seseryosohin? May kumpiyansang sinabi ni Zack, ganap na nakakalimutan ang dati niyang mga insecurity. Lolo, hindi tayo pwedeng masyadong mapangahas. Ang pakikipagtulungan sa mga York ay hindi nangangahulugan ng anupaman. Ang pamilyang Zimmer ay tiyak na uunlad pa ng mas mataas sa hinaharap. Baka mamayagpag pa tayo kasama ng mga York balang araw. Nakita ng mga naiswel ang ating potensyal, at iyon ang dahilan kung bakit nila tayo inimbitahan. Ngumiti si Queen at sinabi. Ngumiti si Senior Zimmer. Kahit na alam niya na ang mga salita ni Queen ay sobrang eksaherada, siya ay labis na masaya para alalahanin pa iyon. Lolo, narinig ko na ang bagong CEO ng York Enterprise ay lalahok din sa Antique Fair na ito. Makakaganap tayo ng pagkakataong makilala siya. Maghahanap din ako ng paraan para mapalapit sa kanya. Kinagat ni Queen ang kanyang lobby, nagpapakyot. Kitang-kita kung ano ang balak niyang gawin. Tumawa si Senior Zimmer at sinabing, mabuti. Ikaw ang pinakamahusay sa mga babae sa pamilyang Zimmer na hindi pa kasal. Kung kaya mong gawin ito, tiyak na susuportahan kita. Salamat Lolo, tiyak na kukunin ko ang pagkakataon. Malakas na sinabi ni Queen, habang sumulyap kay Mandy. Puta, wala akong pakialam kung may namamagitan sa inyo ng bagong CEO ng York Enterprise. Kung sa bagay, kasal ka na, pero iba ako. Single pa rin ako. Maghintay ka hanggang sa maging asawa ako ng CEO ng York Enterprise, tiyak na palalayasin kita mula sa pamilya Zimmer. Sumulyap si Zack kay Queen. Mukhang dapat din siyang mag-ingat sa babaeng ito. Sa sandaling iyon, ang buong pamilya Zimmer ay tila babad sa kanilang nadarama. Tuwang-tuwa sila at kampante. Ni hindi nila maintindihan kung bakit magpapadala ang mga naiswel ng invitation card. Dahil lang ba sa katayuan ng pamilya Zimmer? Sapat ba talaga iyon? Kabanata 325. Makipagtulungan sa York Enterprise. Isang project ng isang commercial center. Ang mga bagay na ito ay tila napakalaki sa pananaw ng pamilya Zimmer, ngunit para sa superior ng mga naiswel, wala lang ang mga ito. Kung binigyan ng mga naiswel ang pamilya Zimmer ng karangalan dahil lamang sa mga maliliit na bagay na ito ay pagmamaliit sa kanila. Ang dahilan kung bakit nagpadala ng imbitasyon ang mga naiswel ay simple lang, at iyon ay ang magbigay-pugay kay Harvey. Bagaman sinabi ni Harvey na hindi na kailangan ng imbitasyon, gagawin pa rin ito ng isang malaking pamilya tulad ng mga naiswel bilang isang kagandahang loob. Kung hindi yun ang kaso, gaano man karaming tao ang ipinadala ng pamilyang Zimmer, iitsapwerahin lamang sila ng mga naiswel. Ang isang second class na pamilya tulad ng pamilya Zimmer ay hindi nararapat na maging kanilang aso. Lolo, dahil 10 tao lamang ang maaaring lumahok sa event sa pagkakataong ito, kung gayon kakailanganin nating pag-isipan kung sino ang dapat pumunta sa Antique Fair na ito, mapaglarong sinabi ni Zack. 10 tao lamang ang maaaring makadalaw sa ngayon. Walang duda na pupunta silang dalawa. Ang iba naman depende sa mood ni Senior Zimmer upang makita kung pwede silang dumalo. Sa sandaling iyon, lahat sa pamilya Zimmer ay nasa sabik at inaabangan ito. Simple lang ang dahilan, umaasa silang mapipili sila na dumalo.
Sino mang kumatawan sa pamilyang Zimmer sa paglalahok sa Antique Fair sa pagkakataong ito ay kikilalanan ang kanilang katayuan sa pamilya. Lolo, huwag mong kalimutan ang layunin ng aking pagbisita sa pagkakataong ito. Ngumiti ng matagumpay si Queen. Aakitin niya ang bagong CEO ng York Enterprise sa pagkakataong ito, kaya't kailangan niyang magkaroon ng puwang. Huwag kayong mag-alala tungkol dito, kayong dalawa. Pag-iisipan ko ng mabuti ang kota. Ngumiti si Senior Zimmer. Ang bagay na ito ay dapat seryosohin. Dapat siyang bumalik at pag-isipan ito. Mapangot siyang tumingin si Zack kay Harvey. Lolo, kahit hindi ko alam kung sino ang maaaring dumalo, may ilang mga tao na siguradong hindi makakapunta. Halimbawa, ang live-in na manugang. Dahil hindi siya miyembro ng pamilya Zimmer, wala siyang karapatang dumalo. Siya. Ngumuso si Senior Zimmer. Anong karapatan meron siya? Hindi siya kailanman makakadalaw sa mahalagang okasyon na ito. Ngunit lolo, huwag mong kalimutan, siya ay personal na naimbitahan ng dalaga ng mga naiswel. Kahit na hindi siya sasama sa atin, naroon siya. Tiningnan ni Zack si Harvey pataas at pababa, makamandag ang kanyang tono at puno ng panlilibak. Walang kwentang tao, aasahan ko ito. Saan kita kakatagpuin sa Antique Fair? Sa banyo. Ipinapahiwatig ni Zack na kung ang mga tulad ni Harvey ay nais na lumahok sa Antique Fair, maaari lamang silang pumasok upang maghugas ng banyo. Matapos makita ang kampanteng hitsura ni Zack, ngumiti ng bahagya si Harvey at sinabing, makakasiguro kang nandyan ako. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Harvey, tiyak na hinahangaan kita paminsan-minsan. Kahit ngayon, umaarte ka pa rin. Posible kaya na nais mong ilantad kita sa event. Saka ka lang maaaring lumuhad at aminin na ikaw ay basura, pangungot siya ni Zack. Tumawang manhid si Harvey, bakit big deal sa'yo kung maaari akong dumalo? Ano ngayon kung dadalo ako o hindi? Pangungot siya ni Zack, hindi ko lang masikmurang makakita na nagsusuplado ang mga walang kwentang tao. Harvey, makipagpustahan ka ba sa akin? Kung makakalahok ka sa Antique Fair, luluhod ako sa harap mo. Ngunit kung hindi ka dadalo, kailangan mong lumuhad kapag nagkita tayo. Seryoso ka, anak ng tipaklong, hindi mapigilan ni Harvey ang tumawa. Ito ang first time na nakita niya ang isang taong kusang papasok sa lungga ng leon. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Gayunpaman, hindi tinanggihan ni Harvey ang maayos na alok ni Zack, at magaang sinabi, okay sinabi mo dahil gusto mong pumusta, payag ako. Sino man sa atin ang hindi sumunod sa kasunduan ay papatayin ang kanilang buong pamilya, ngunit ikaw lamang ang natitira sa iyong pamilya, tama ba? Kung mamamatay ka, nangangahulugang namatay na ang iyong buong pamilya. Ngumiti si Harvey at wala nang masyadong sinabi matapos makita ang hangarin ni Zack na manalo. May ilang mga bagay na hindi maaaring ipagyabang. Baka nga wala siyang oras upang pagsisisihan ito sa fair day. Hindi sila pinigilan ni Senior Zimmer. Nais ni Zack na turuan si Harvey ng leksyon, at nasisiyahan siyang makita ito. Sa palagay niya, tiyak na mananalo si Zack sa pustahang ito. Tila isang magandang ideya na hayaan si Harvey na lumuhod sa harap ng pamilya Zimmer, mapapahupa din ito ang kayabangan ni Mandy. Pero ang tanong mga idol, si Harvey nga ba ang luluhod? Abangan natin sa... Maraming salamat mga boss sa pagsubaybay sa buhay ni Harvey York. God bless po sa inyong lahat. Pa-subscribe mga boss sa aking channel Boss Mac. Salamat.